Share screen, share screen. Init na. Kasi iba, kagigising lang. Magtitimpla ka ng kape. Yan. Okay na? Kita na po yung screen ko? Opo, sir. Yan. So, makinig po mabuti ha. So, ulitin lang natin. So, again, in this lesson, we will be using the three tables: products table, suppliers table, categories table. Yan. So, display muna natin yung products table. So, ito yung mga columns ng products table. Product ID, product name, price, supplier ID, category ID. Then, we have 5 records or we have 5 products. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, as you can see, class, product ID. So, this column, it is called primary key column. Yan. So, ang primary key column natin, class, is yung product ID. Pag sinabi nating primary key column, this column consists, yan, or it has a unique values. Yan. So, bawat data natin dito, unique po yung mga values nila. Yan. Example, 1, 28, 34, 40, 41. Yan. So, every cell, yan, meron silang kanya-kanyang unique value. Wala pong same value or duplicate value, walang redundant data, walang naulit. Yan. 1, 28, 34, 40, 41. Diba? So, what is primary key again? Review lang tayo. Primary key is a unique identifier. It is used to uniquely identify a record. So, ito yung ginagamit natin para mas madali nating ma-identify yung isang record. Yan. Mas madali nating ma-identify, ma-determine, ma-search, ma-locate, ma-retrieve. Yan. So, primary key ang ginagamit natin. So, kayo, di ba, as a student, meron kayong tinatawag na student number. So, yung student number na yon, yun yung nagsisilbing primary key nyo. Yan, yun yung nagsisilbing primary key nyo na ginagamit ng school para mas madaling ma-identify, ma-search, ma-locate, ma-retrieve ng or ma-trace ng school yung information ng isang estudyante. So, yun po yun. So, example, di ba, nagbayad kayo through Hello Money app or AUB. So, aside from student name, pinapa-include or kailangan isama natin yung student number natin. Yan. Sa ganon, mas madaling matitrace ngayon ng school kung kanino yung payment na pumasok. Using student number lang po. Yan. So, example, ito yung student number na pumasok. So, ngayon, pag sinearch ngayon, or using student number na pumasok sa system nila, so madali nila matitrace yun sa database. Sa school database. Yan. Okay. Itong student number na to, naka-assign to kay Juan de la Cruz. So, yung payment na to para kay Juan de la Cruz. Yan. So, yun yung purpose ng primary key. Every student has their own unique student number. Every student, bawat estudyante merong naka-assign sa kanila na unique student number. Yan. Walang estudyante na walang student number. Yan. So, example, nag-enroll tapos wala siyang student number. Hindi po pwede yun. Yan. Then, wala ring estudyante, dalawang estudyante, iisang student number or iisang primary key ang naka-assign sa kanila. Yan, hindi po pwede yun. Duplicate value, same value, hindi po pwede yun. So, paano ngayon matitrace ng school yun? Yung student number, dalawa yung nag-a-appear na estudyante, di ba? So, each student or every student, ayan, meron naka-assign sa kanila na unique student number. So, same with products, meron tayong tinatawag na product ID. So, ito yung ginagamit natin para mas madaling ma-identify yung isang product. So, kayo din, yan, example, supplier, may primary key yung supplier, may category, meron din tayong order ID para mas madali nating ma-identify, ma-determine yung isang order. So, same with books, di ba? Yung mga books, meron tayong ginagamit na book ID para mas madali nating ma-determine, ma-identify yung
isang libro. So, yun yung primary key na tinatawag. Next, meron tayo ditong another column, product name, price, then supplier ID and category ID. As you can see, supplier ID and category ID, so mga numbers din sila. Then, meron ditong null value. Both supplier ID and category ID class, they are foreign keys. Ito naman po yung tinatawag nating foreign keys. Yan. Primary key, product ID, supplier ID, and category ID, they are foreign keys. Foreign keys, it can have same values. Yan. Example, 2, 4, 4, 4. Yan. So, dito, category ID, puro 1. 1, 1, 1, 1, 1. Paulit-ulit. Yan. Same values. Then, a foreign key can also have a null value. Pag sinabi nating null value, it means empty or blank. Hindi po pwedeng 0. Ang 0 po, consider as value po yun. Pag null, ibig sabihin blank, empty, totaling walang laman. Yan. So, what is foreign key? The definition of foreign key. Foreign key, it refers to a primary key in other table. So, ibig sabihin daw to, itong supplier ID na to or foreign key na to, it refers to a primary key. Yan. Galing sa ibang table. Malinaw po yan ha. Yan. So, try natin i-display natin yung dalawang pang table. Suppliers table and categories table. Yan. Sana kasya sa screen nyo. Zoom in, zoom out na lang. Makinig po ha. Products table, suppliers table, categories table. In products table, our primary key is product ID. In suppliers table, our primary key is supplier ID. Categories table, our primary key column is category ID. So, pag sinabi natin again, primary key, merong mga unique value yan. Wala silang unique value at hindi sila tumatanggap ng null values. Ayan, supplier ID rito, primary key 1, 2, 4. Walang blank, walang null, walang same values. Category ID, primary key siya rito sa table na to. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Yan. Different values, unique values, no same values, no null values. While foreign keys, yan, it may have or it may contain a null value. Katulad nito, null yung value niya rito. Then, it can also have same values, 2, 4, 4, 4. 1, 1, 1, 1. Umulit. Foreign keys sila rito. Pero dito, pagdating dito sa table nila, primary key itong mga to. Yan. So, foreign key refers to a primary key in other table. So, ganito po yan. Makinig po mabuti ha. Example ito, Coke 1.5. 80 pesos with supplier ID 2. Then, category ID 1. So, ngayon, kung itong supplier ID na to, connected siya, connected or may link siya papunta, or may relationship siya papunta dito, sa primary key na to, yan, ayan 2. Yan. Coke 1.5, 80 pesos, supplier ID 2. So, ngayon, nakalink siya rito. So, kung meron silang matching values na tinatawag, or same value, yan. Example, supplier ID 2. So, meron siyang matching value dito na 2. Yan. Or equivalent or same value. Yan, 2. So, ibig sabihin, Coke 1.5, the supplier of Coke 1.5, example lang to ha, hindi to yung sa totoong buhay, hindi naman talaga to yung supplier nila. So, the supplier of Coke 1.5 is Magnolia, located at Tandang Sora, Quezon City, with contact number. Yan. So, another example, Coke Zero, 85 pesos, ang supplier ID niya 4. So, ngayon, itong column na to, supplier ID na foreign key na to, meron siyang same value papunta dito kay primary key sa suppliers table. Yan, 4.
So, ibig sabihin, Coke Zero, 85 pesos. The supplier of Coke Zero, 85 pesos is San Miguel, located at San Miguel Avenue, Quezon City with contact number 090871283341. Yan. So, kung naaalala nyo class, yung lesson natin about functional dependency, ito na po yun. Yan ha. So, using supplier ID or using the value of supplier ID, we can also get or determine the value of other columns. So, example, if we use or if we get the value of supplier ID 1, we can determine also the value of supplier name, which is Nestle, address, Plaza Drive, Rockwell, Manila City, and contact number 0905-463-2478. Using supplier ID lang po ha. In other words or in short, supplier name, address, city, contact number, they are functionally dependent on supplier ID. Yan. Sa Tagalog, ibig sabihin po, kung alam natin yung value ng supplier ID, kung alam natin or ginamit natin yung value ng supplier ID, pwede din daw po nating makuha yung value ng supplier name, address, city, at contact number. So, ganun po yun ha. So, yan. Using foreign key, supplier ID, yan. Tinawag lang natin yung mga value nila. Yan. Tinawag lang natin yung value ng supplier ID papunta rito sa primary key niya. Yan. Tinawag lang natin dito. Yan, 4. So, ibig sabihin, ito yung tinatawag niyang supplier or information about supplier. Yan. Tinawag niya to 2. Yan. Meron siyang matching value dito. 2. So, yan. Ito yung tinutukoy niya. Magnolia, Tandansora Avenue, Quezon City. So, yun po yung purpose ng foreign key. Foreign key, yan, it refers to a primary key. Ito po yung primary key. Yan. Then, using primary key or supplier ID, we can also determine the value of other columns. Yun po ha. Sana malinaw po yun. Then, another example, meron pa tayo ditong another foreign key column, which is category ID. So, Coke 1.5, 80 pesos, supplier ID 2. Ibig sabihin yung supplier ID 2, so that is Magnolia. Yan. Then, category ID 1, hindi lang to tumutukoy class sa Magnolia ha. Sa buong records na to. Yan. Yan, ang ginamit niya, yan, yung primary key. So, yung primary key 2, yan, it's all about Magnolia. So, lahat, address, then yung contact number. Then, Coke 1.5 is under ng category ID na 1. So, ngayon, itong category ID 1 na to, kung meron tong link or connection papunta dito sa primary key ng category ID, yan. So, ngayon, 1, so, meron siyang same value rito or matching value dito. Yan, 1. So, pwede daw nating makuha or ma-determine yung category name niya at yung description. So, Coke 1.5 is under ng category name na beverages. Then, ang description niya, soft drinks, coffees, teas, beers, and milk. Yan. So, dito pare-pares naman sila eh. So, lahat yan under ng beverages. So, ganun po yung paggamit ha, yung purpose ng foreign key at ng primary key. In this example class, itong mga tables natin dito class, naka-normalize na to. So, kung naaalala nyo yung tinatawag na normalization ha. Yan. So, pag sinabi nating normalization, ino-organize natin yung table natin, yung mga tables natin, yung database natin. Paano natin ino-organize? By dividing the large table into smaller tables, kung naalala pa, di ba? So, kasi kung meron tayong tinatawag na large table or single table, at siniksik natin lahat ng information doon, yan. So, magkakaroon nga tayo ng tinatawag na data redundancy and yung tinatawag na anomalies. So, ano yung tatlong anomalies natin? Insert, update, and delete anomaly. Yan. So, in this example, itong mga table natin naka-normalize na to. Yan. So, magkakahiwalay na yung mga iba't ibang entities. Product entity, suppliers entity, categories entity. Then, meron na rin tayong sinet dito na primary key at foreign key. Yan.
So, magkakahiwalay na, ibig sabihin, naka-normalize na to. Yan. Kasi kung gagawin nyo class, yan, sir, bakit hindi mo pa i-direct dyan? Lagay mo na dyan yung pagsamahin mo na information about product, information about supplier, yung mga information about category. So, example, lagay mo na dyan product ID, product name, price, supplier name, supplier address, supplier contact number. Lagay mo na din dyan yung category name, tsaka yung description. Yan. So, imagine ninyo, yan. Pag ganun ang ginawa nating class, makakapag-produce tayo ng tinatawag na large table. Imagine ninyo, yan, gumamit pa tayo ng DBMS, ng Database Management System Software. Then, isang table lang palang gagawin natin. Lahat ng information nandun na sa table na yon. So, pag ganun po ang ginawa natin, makaka-encounter nga tayo ng tinatawag na anomalies at ng data redundancy, yung mga paulit-ulit na data. So, example, yan, ilalagay natin dito, product ID 1, product name Bear Brand, price 220 pesos, supplier name, example, Nestle. Then, supplier address, number 31 Plaza Drive, Rockwell, Manila City. With supplier contact number, then lalagay din natin category name, beverages. So, kung pagsasama-samahin natin sa iisang table, ganito po yung ganito po yung example ng problem na pwede natin ma-encounter. What if na i-remove natin yung product na Bear Brand? So, pag ni-remove natin yung product na Bear Brand, possible ma-remove din yung information about supplier, about Nestle. Kasi magkasama sila sa isang table eh. Then, possible din, syempre, yan, kung ilalagay din natin dyan yung category name at description, possible, madi-delete din tong information about categories, about beverages. So, ganun po yung mangyayari. Kung magkasama po yung mga entities natin, yung iba't ibang information natin, sa iisang table. So, iniiwasan po natin mangyari yon, kaya po tayo may tinatawag na normalization. Yan. So, dapat una pa lang manormalize nyo na agad. Next. Yan. So, nag-create tayo ng table. Ito yung mga sinet nating mga columns. Yan. Then, nag-create tayo ng another table na supplier table. Ito yung mga sinet nating mga columns niya. Hindi po ibig sabihin, class, yan, na kapag parehas yung name ng column, connected na siya sa isa't isa. Yan. Again, it doesn't mean na kapag ang column natin, yan, kapag ang column natin merong parehas na name, automatic, connected na siya sa isa't isa. Hindi po yung ganun, ha? So, example, gumawa tayo ng table, na products table, then naglagay tayo ng supplier ID. Then, gumawa tayo ng supplier table, naglagay tayo ng supplier ID rin. So, hindi po ibig sabihin nun, parehas sila ng name, automatic, connected na po, or may relationship na yung dalawa na to. Hindi po, ha? Then, another thing, naglagay ka ng category ID rito, then kaparehas niya yung pangalan ng column dito na category ID. So, baka po isipin nyo na connected na agad siya sa isa't isa. Hindi po. So, nag-define pa lang kayo ng mga name ng mga columns nyo, then hindi pa kayo nag-set ng tinatawag na foreign keys or ng relationships ng mga table nyo. So, ganito po ang gagawin. So, okay na, nakapag-create tayo ng table. Yan. Naglagay tayo dito ng column na supplier ID, then category ID. So, ngayon, ililink natin tong column na to papunta dito. Yan. Sir, bakit kailangan magkaparehas po sila? So, usually, kaya natin pinaparehas yung name ng foreign key at ng primary key para hindi na po tayo mahirapan mag-identify kung saan natin siya ililink. Yan. So, example, itong foreign key na to, supplier ID. So, ang tinutukoy nito is yung primary key na supplier ID rito. So, para hindi na po tayo mahirapan mag-identify. Ano nga ba uli yung pangalan ng primary key doon sa table na yun? Yan. Ano ba yung nilagay kong pangalan ng column doon sa table na yun? So, ang ginagawa na lang po natin, ipinaparehas na lang natin. Pero again, hindi po ibig sabihin nun na parehas yung name nila, automatic, meron silang connection.
Yan. Sir, bakit po ang foreign key may null value? Ganito po yan. Example, meron kang product. Meron kang new product. Sabihin na lang natin, meron kang bagong produkto. Pero yung bagong produkto mo, wala ka pang napipiling supplier. Kung sino yung magsusupply ng produkto na yun, yung bagong produkto mo. So, for the meantime, pwede mo siyang lagyan ng null value. Ibig sabihin, wala pang naka-assign na supplier sa kanya. Pero once na nakapag-decide ka na kung sino yung gagawin mong supplier, yan, para mag-supply ng bago mong produkto, so pwede mo nang i-update yung value ng supplier ID. So yun po yun ha. Kaya po, huwag kayong magtaka kung bakit ang foreign key merong null value. Yan. So possible, meron kang new product, pero wala pang available na supplier para sa product na yun. Yan. Then, bakit din merong same value yung foreign key? So, example, yan. Itong Coke Zero, tsaka Royal na to, tsaka yung Sprite. Example, iisa lang naman yung supplier nila. Yan. So, possible, maulit yung supplier ID. Kasi isa lang naman yung supplier nila. So, yun po yung kinaibahan ng foreign key kay primary key. So, ngayon, let's proceed to how to establish connection or relationship between tables. So, ngayon po ang gagawin natin, i-connect natin si supplier table. Yan, i-relate natin siya. Yan, papunta kay products table. I-connect din natin si categories table papunta kay products table using foreign key column, supplier ID and category ID. So, itong supplier ID na to, ililink natin dito. Itong category ID na to, ililink natin dito. So, makinig po mabuti. Yan. So, focus lang muna tayo dito kay products table. So, dito tayo magpo-focus kasi nandito yung mga foreign key. Dito natin ililink yung mga foreign key columns niya papunta sa mga primary key. Yan. So, columns, ito yung mga yan, burahin lang muna natin to. Yan. Nakapag-set na kasi kami kanina sa previous lesson, previous class ko. Yan, then, refresh lang natin. Yan. Close ko na muna to. Para all eyes kayo dun sa my Object Explorer. Yan. So, focus lang tayo kay products table. Yan. So, i-connect natin yung mga foreign keys nito papunta sa mga primary keys in other table, papunta sa suppliers table, categories table. Products table, yan. Ito yung mga columns natin sa products table. We have product ID. So, meron siyang icon na key na black. Yan. So, it means na yung product ID, ito yung primary key natin. Yan. Nakalagay naman po, PK. PK means primary key. Ang data type niya int, so integer. So, mga value niya, mga numbers or yung mga whole numbers. Then, not null. So, primary key siya, automatic, hindi siya tumatanggap ng null value. Then, meron tayong product name, varchar, up to 50 characters, including spaces. Not null din. So, ibig sabihin, every time na mag-a-add ka ng product, yan. So, dapat may pangalan. Then, presyo. Yan, meron tayong another column na price, int. Then, not null din. And then, meron tayong another column na supplier ID and category ID. So, ang data type nila is int, integer. Then, tumatanggap sila ng null value. Yan. Then, meron tayo ditong another folder na keys. Yan. So, primary key lang natin. Yan, yung product ID. So, yun lang yung key natin. So, makinig po ha. Paano mag-set ng relationship o paano mag-set ng foreign key. So, right-click si supplier ID. Right-click. Yan. So, may lalabas dyan na new column, modify, start, PowerShell, reports, etc. So, right-click si supplier ID, then modify. Yan. So, after nyong i-click yung modify, mag-dadirect kayo
sa tinatawag na design window or design pane. So, dito tayo nagdi-design ng table natin. Yan. So, nandyan yung product name. Yan yung mga product name. Yung column name. Dito natin sineset kung ano yung mga name ng columns natin. Then, yung mga data types nila. Then, meron ditong checkbox kung i-allow natin na tumatanggap sila ng null value. Next, yan. So, mapapansin nyo, product ID, hindi siya tumatanggap ng null value. Product name, price, yan, naka-uncheck. So, si supplier ID column, tsaka category ID, tumatanggap sila ng null values. So, focus lang tayo kay supplier ID. Yan. So, itong foreign key na to, isa-set natin siya as foreign key na connected papunta kay suppliers table. Yan po yun ha. So, right-click lang. Relationships. Yan. So, nandyan yung set primary key, insert column, delete column, relationship, indexes, etc. So, focus lang tayo kay relationship. So, ito, dito na natin sinet yung primary key natin. Remove primary key or set primary key. Yan. So, dito, relationships. Yan. Click lang si relationships. Then, merong another window na magpa-pop up. Selected relationship. So, wala pang available na relationship. Yan. So, ang gagawin natin, ayan, nakalagay naman dito foreign key relationship. So, wala pang available na relationship. So, click lang natin si add button. Yan. So, nag-generate siya ng new relationship. Ang name, foreign key products. So, ibig sabihin nito, itong relationship na to, relationship between products and itself niya lang to. Yan. Sa sarili niya lang. So, ngayon, babaguhin natin yung nakaset, yung mga nakaset na columns dito at yung connected na table. So, select nyo lang tong relationship na to. Then, punta lang kayo sa tables and columns specification. Yan. So, dito natin isa-set yung table yan, at column na connected kay products table. So, dito natin isa-set. Yan. So, pwede nyo i-expand dito. Pwede nyo nandito baguhin. Or, pwede naman kayo dito mag-browse. Yan. Click nyo lang tong browse button or expand button na to. Yan. Another window yung magpa-pop up. Nandyan yung relationship name. So, pwede naman kayo mag-set kung ano yung gusto nyong relationship name. Yan. Pero ako kasi, hinahayaan ko na lang yan. Yan. So, yun din naman yung suggestion ko sa iba. So, hayaan nyo na lang yan. Mag-update naman yan ng kusa kung ano yung isa-set nyong table. Yan. Kung ano yung i-connect nyong dalawang table. So, skip na natin to. Then, primary key table. Yan. Primary key table. Then, meron ditong drop-down list. Yan. So, drop-down list, it consists the different tables, categories, customer orders, product, suppliers. Then, meron ditong system diagrams. So, ngayon, nakapokus tayo kay supplier ID. So, ngayon, ang pipiliin nyo pong primary key table, kung saan po primary key yung supplier ID. Yan. So, kung ano po yung primary key na pagkukuhanan or i-connect papunta dun sa foreign key. Primary key, i-connect dun sa foreign key column. So, ulitin ko lang ha. Primary key table. So, pipiliin natin kung saang table siya, primary key. So, sa suppliers table. Yan. So, ang gagawin natin, i-connect natin yung primary key column na supplier ID papunta sa tinatawag na foreign key column na supplier ID. So, okay na. Na-select na natin yung table. Then, dito, sa baba niya, yan. So, another drop-down list. So, dito naman, mag-a-appear dito yung mga columns ng suppliers table. Nandyan yung address, city, contact number, supplier ID, supplier name. So, alam naman natin na ang primary key sa suppliers table, walang iba kundi yung supplier ID. Yan. So, isa-select natin yan. Next, primary key table. I-connect natin sa products table.
Yan. So, dito naman, isa-select natin yung column na i-connect natin sa primary key na to. So, products table, nandito yung mga, ito default na to kasi ito yung minodify natin. Yan. Products table. Then, dito, drop-down list, nandyan yung mga columns niya. Category ID, price, product ID, product name, supplier ID. Yan. Sir, pwede po bang ibang column ang i-connect? Pwede naman po. Kaso magkakaroon kayo ng error dyan. Kasi hindi naman parehas yung value ng supplier ID at ng product name. Ang value nito, integer, mga numbers. Ito, ang value nito, mga characters, mga pangalan ng product. Yan. So, hindi po sila same values or wala silang matching values na tinatawag. Yan. So, pwede naman po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang ginagawa natin, pag nagsiset tayo ng foreign key at ng primary key, ipinaparehas na lang natin yung pangalan nila. Yan. Para hindi tayo malito. Yan. So, mas madali yung ma-identify. Ito yung gagawin kong primary key. Ito yung foreign key na gagamitin ko. Yan. So, kung okay na, okay nyo lang, click OK button. So, kung mapapansin nyo, nag-update yung name ng relationship natin, foreign key, products, and suppliers. So, ibig sabihin, itong relationship na to is between products table and suppliers table. Yan. Kasi kinonect natin yung supplier table papunta kay product table, di ba? So, nagbago naman na yung name niya. Then, okay na. Yan. Naset na natin. Ayan, nagbago na. Foreign key base table products, foreign key column supplier ID, primary key or unique key base table, suppliers table. Yan. Primary key column, supplier ID. Then, close na natin to. Then, every time class na nagmo-modify kayo ng table nyo or nagde-design kayo ng isang table, huwag nyo pong kalimutang mag-save. So, okay na. Save natin. Yan. So, meron ditong quick access button ng save. Save. Yan. Click nyo lang yung icon, save icon. So, another pop-up message. The following tables will be saved to your database. Do you want to continue? Then, ito po, ang nakalagay dito, yung mga affected tables po. Suppliers, tsaka products table. So, yun yung maaapektuhan sa ginawa nating changes. So, yes nyo lang po yan. Yan. Ngayon, i-refresh nyo po si products table. Yan. So, check natin. Yan. So, yung column natin, nag-update na yung supplier ID. Meron na siyang key icon. Then, may nakalagay na sa kanyang FK. Ibig sabihin ng FK, foreign key. Then, check natin yung mga keys natin dito. So, aside from primary key, meron na rin tayong foreign key dito. Ayun po, ha. Plus, anything na ginagawa natin dito sa Object Explorer, sa Design Window, or Design Pane, pwede po natin gawin yun lahat through SQL statements or queries. So, example, yung pagsiset ng foreign key or ng relationship between tables, pwede po natin yun iset using SQL statement. Example. Yan. Close lang muna natin to. Then, mag-new query tayo. So, another example. Itong category ID. So, ililink natin. Yan. Ililink natin tong category ID na to papunta rito kay category ID sa loob ni products table. So, ito yung magiging foreign key, magsisilbing foreign key niya, yan, na connected dito kay category ID. So, pwede nyo i-set yan using alter table statement, alter table, then pangalan ng table na i-alter nyo, products, then add foreign key, open and close parenthesis, kung ano yung column na gagawin yung foreign key. So, category ID. Yung category ID po, ito po yun. Yan, category ID. So, ito yung gagawin nating
foreign key na i-connect natin papunta sa primary key na category ID. Category ID, then references refers to categories table, category ID column. Yan. Yan. So, gagawin daw natin foreign key ito. Yan, category ID. Yung category ID po ng products table ha. Yan. References, o isa-set natin, i-connect natin siya. It refers to categories table, category column. Category ID column. Yan. So, ito, categories table, ito po yan. Ito yung tinutukoy niya dito. So, highlight, execute, commands completed successfully. So, ngayon, refresh natin yung products table natin. Yan, columns, yan. So, nagkaroon na ng key icon. Yan, foreign key na yung category ID natin. Sa keys natin, meron na rin siyang relationship dito. Yan. From products table to categories table. So, nag-generate siya ng sarili niyang name. Yan. Pwede nyo naman i-rename to. Right-click nyo lang. Then, rename. Yan. Categories. Yan. Or, aside from direct declaration or adding ng foreign key, pwede po kayong mag-add constraint. Example, delete natin ulit ito. Yan. So, refresh natin. Yan. So, hindi na uli siya foreign key. Dinilit natin siya rito. So, ngayon, sa pagdidelete, pwede rin naman kayo mag-drop dito. Yan, using drop statement, drop foreign key. So, mariremove din naman yun. So, ngayon, kung gusto nyong mag-add at mag-declare na rin ng name, ng relationship, or ng mga foreign keys nyo, so, pwede kayong mag-add constraint. Then, kung ano yung magiging, ano yung name ng foreign key nyo, or ng relationship nyo. Yan. Products, underscore, categories. Yan. Alter table products, add constraint. FK means foreign key. Yan, products and categories. Then, foreign key natin, yung category ID na column. References, categories table, category ID column. Yan. Sir, ano po yung constraint? Pag sinabi natin constraint class, it means restriction or limitation. So, ibig sabihin, nag-add tayo ng additional restriction or nag-set tayo ng another properties ng table natin na products table. Yan. So, nag-add tayo sa kanya ng foreign key. Yan. So, pwede namang wala ito. Yan. Mag-generate naman siya ng sarili niyang name or pwede rin naman ganyan. Yan. So, pares lang naman yung result nun. Pero ito, pwede kasi natin ilagay dito kung ano yung magiging name. Yan. Ng constraint na gagawin natin or restriction na gagawin natin. Yan. So, magsiset tayo ng new restriction. Yan. So, yung restriction na isaset natin, yung foreign key nila. So, highlight, execute, commands completed successfully, refresh lang natin yung products table. Yan. So, naging foreign key uli yung category ID. Yan. Then, yung name niya, ayan na po. Foreign key products underscore categories. So, pwede pong ganun. Next, next, yung paggamit ng, dagdag na rin natin to, yung paggamit ng database diagram.
Close lang natin itong muna mga naka-open. So, meron tayo dito yung tinatawag na database diagrams. Yan. So, pwede natin itong gamitin. Pwede nyo itong gamitin sa pag-create ng mga basic diagram. Yan. Right-click nyo lang. So, wala pang laman to. Yan, wala pang laman yung folder na to. New database diagram. Yan. Index what was outside the bounds of the array. So, pag may nag-pop up po na ganitong error, yan. So, i-close nyo lang po muna yung management studio nyo. Yan. Kasi marami na tayo modification na ginawa dun sa table, dun sa mga objects natin. So, i-close nyo na lang po muna. Then, i-open nyo na lang po yung, again, yung management studio nyo. Yan. Tayo lang natin. Medyo may kabilisan. Yan. Kung may tanong po ha, mamaya tapusin lang natin tong lesson. Tapos, mag-entertain tayo ng mga question. Okay na. Yan. Connect lang uli natin. Then, balik lang tayo dun sa database na ginagamit natin. Yan. So, ito yung minamanage nating database. Ito yung database diagram na folder. So, wala siyang laman. So, ngayon mag-create tayo ng new database diagram. Yan. So, new database diagram, magpa-pop up dyan ng another window na add table. So, dito, naka-display dito, yan, naka-display dito yung mga existing table natin or yung mga available tables natin na ginawa natin dito sa tables natin, tables folder natin. Yan, so, meron tayong categories table, customers table, orders table, products table, and suppliers table. So, gamitin lang na muna natin yung ginawa natin na relationship. Yan. So, select nyo lang po, products table, then click add. So, pwede nyo rin naman i-double click na yan. Ito, suppliers table, double click. So, automatic na siya ma-add doon. Categories table, select, then add. Then, close na muna natin. So, meron pa tayong available na dalawang table. Yan. So, yan. So, dito sa, once na nakapag-set tayo ng diagram, magge-generate na rin siya ng connection or ng line papunta dun sa iba pang table. So, ito, products, then relationship, papunta dito sa suppliers table, then products, another relationship, papunta dito sa categories table. Yan. So, yan, nandiyan yung mga name ng columns natin, product ID, so merong key icon, so primary key natin to, product name, price, supplier ID, and category ID. So, supplier ID, ito yung foreign key column natin na connected papunta dito kay supplier ID. So, ayusin lang natin yung line. Yan. So, dapat maayos yung mga line nyo para madaling ma-identify. Itong supplier ID na to, connected pala to dito sa supplier ID na primary column na to, primary key column na to. Then, itong category, yan. So, itong category ID na to, yan. So, it refers to category ID pala sa categories table. Yan. So, foreign key, primary key. Supplier ID na foreign key column, it refers to primary key column na supplier ID sa suppliers table. So, yun po. Then, pwede nyo rin i-display dito yung relationship nila. Yan, relationship labels. Yan, di ba? Buti pa sila may label. Yung iba dyan, walang label. Ayusin lang natin. Yan. So, foreign key, product suppliers, foreign key, products categories. Yan. Then, pwede nyo rin ito gamitin. Right-click nyo lang. Copy diagram to clipboard. Then,
So, pwede nyo na to i-paste. Try natin sa Paint. Yan. So, pwede nyo nang gamitin to. Yan. Kung gagawa kayo ng mga diagram or basic diagram lang naman. Yan. So, copy diagram to clipboard, then paste nyo. Pwede sa MS Word, pwede rin sa Paint or any other photo editor. Yan. So, pwede nyo siyang gamitin. Yung diagram nyo dito. Yan. So, aside from database design tools, yan, pwede kayong gumawa ng diagrams dito. Or kasi medyo mas okay din talaga yung mga database design tool, di ba? Example nga, yung Lucid Chart, di ba? Ang ganda nga gamitin ng Lucid Chart. Yan. Then, pwede nyo rin dito makita, yan. So, ito yung margin niya, kung ano lang yung sakop niya for printing. Yan. So, pwede nyo naman i-adjust to, galaw-galawin. Yan. Next, tanggalin muna natin yung page break. So, ang tawag natin dito, page break. Then, para din siyang set print area, yun dun sa yung sa Microsoft Excel. Yan, or page break. Yan, so ito yung margin niya. Yan. Parang siya, kasay siya ng isang, parang short band paper ata to or A4. Yan. So, tanggalin na muna natin yan. Then, kapag, kunyari, gumawa kayo ng diagram, syempre, paunti-unti muna mga table. Hindi, pangit naman kung i-add nyo na lahat. So, masyadong magulo yun. So, paunti-unti lang naman. Then, kung mag-add kayo uli ng another table, right-click nyo lang po, then, add table. Yan. So, magpa-pop up na uli itong list of tables natin, list of available tables natin. Yan. So, customer, then, orders. Yan. So, wala na tayong available table. Close na natin yan. So, katulad nito, itong mga table na to, yan, wala pa silang relationship papunta sa ibang tables. Yan. So, hindi po pwedeng ganito ha. Parang meron tayong floating table na, yan, isolated table. So, hindi po pwede. Kaya nga natin tinawag na, pag gumawa kayo, di ba, ERD, Entity Relationship Diagram. So, it means, dapat yung mga entities natin, connected siya or meron siyang relationship papunta sa ibang entity or ibang table. Yan. So, ito kasi hindi pa naman natin nagagamit, kaya hindi pa natin na-set yung connection nila. So, pag sinabi namang RDBM stands for Relational Database Management System. Yan. So, RDBM yung ginagawa natin. So, pag sinabi natin relational database, it means na dapat yung mga data natin dito sa database na to related sa isa't isa. So, dapat meron silang mga connection. Yan. Related. So, example, itong customers table natin. So, meron tayong customer ID rito. So, alam natin ito yung primary key niya. Then, meron customer name, address, city, contact number. So, in this table, wala siyang foreign key. Wala siyang foreign key. Yan. Then, meron tayong another table dito na orders table. So, meron siyang primary key column na order ID. Then, meron siyang customer ID, product ID, quantity. So, ito, using, based on their names pa lang, column names, di ba? So, base pa lang sa pangalan ng column, malalaman natin na, ito yung foreign key. Possible na foreign key na gagamitin. So, customer ID, yan. So, dapat connected to dito. Yan. So, every order class, diba? So, pag umorder ka sa Lazada, sa Shopee, or kahit saan man yan, meron tayong tinatawag na order details. So, kasama dun yung order ID. Using order ID, madaling ma-identify yung order na, or yung isang order, or yung information, or yung details about order. So, ano yung mga nakapaloob doon? So, nandyan yung customer ID. So, yung customer ID na to, nakalink dito sa customers table. So, using customers ID, pwede nating malaman, yan, ma-determine yung customer name, address, yung city, yung contact number ng customer na yon. So, kaya po, naka-connect dapat yan dito. Using customer ID, pwede natin malaman yung details about customer.
Then, meron din ditong product ID. So, ibig sabihin, itong product ID na to, foreign key to. Yan, nakakonect dito sa primary key na product ID. Yan. So, using product ID, malalaman natin yung name ng produkto, yung presyo niya, yung supplier, yung category niya. Yan. Then, quantity. Diba? Sa isang order, yan. So, dapat malalaman natin kung sino yung bumili. So, kaya kinonect natin yung customer's table. Then, kung ano yung produktong binili, kaya kinonect natin yung product ID. Yan. So, then quantity, kung ilang piraso, yan, yung biniling produkto. So, ganun po yan, ha? So, connected po yan sa isa't isa. Then, kung meron kayo, pwede kayo dito mag-direct, yan, new table. So, pangalan ng table nyo, example, store branch. Yan. Yan. So, pwede na kayo dito mag-create ng new table nyo, direct. Yan. Column name, data type. Yan. So, pwede nyo rin dito i-set kung primary key. Yan. Then, kung tumatanggap siya ng null values. So, wag na muna tayo mag-add ng delete natin to. Delete tables from database. Yan. Then, mag-ingat din po kayo dito sa paggamit ng diagram na to. Example yan, order ID. So, nalagyan nyo ng mga aksidente nyo nalagyan ng mga names. Tapos, na-save nyo yung diagram nyo. So, automatic po mag-update din yung mga name ng columns natin, ha? Yan. So, example, nag-insert kayo ng column dito. Yan. So, mag-update din yung table natin. Yan. So, remove natin to. Remove from diagram. Yan. Yes. Yan. Remove. Yan. Then, isi-save natin. So, kung isi-save nyo, kung ano lang po yung name ng diagram nyo. Yan. Enter a name for the diagrams. Yan. Then, refresh lang natin yung database natin. Yan. So, may available na diagram na tayo dito. Yan. Database object, diagram 0. So, yun lang naman po. Yan. So, 4 minutes na lang before 12. Yan. So, kailangan isasubmit nyo sa aking database. So, dapat makikita ko dyan yung mga tables naka-normalize. Yan. Baka isang table lang makita ko dyan. Lahat ng information nilagay na. So, dapat lahat ng tables nyo naka-normalize. Then, yung mga views natin, dapat may mga views kayo. Kasi using view, dito kayo mag-create. Yan, dito kayo magpa-process ng magpa-process ng mga data. Dito nyo i-compile yung mga data or pagsasama-samahin. Yan. Yan. Then, ano pa i-check ko dyan? Yung mga relationships, yung primary key, yung mga foreign keys na ginamit nyo. Yan. So, yun lang naman. Kayang-kaya nyo yan. Basic lang yan. Database pa lang yan. Wala pa kayong application na gagawin. Wala pa kayong i-develop na software. And stop sharing ko lang.